John chapter 6. Okay, we'll read this responsibly. I'll read verse 1, 1 to 13. So I'll read verse 1, inyuhang verse 2, hangtod mahuman ta sa verse 13. John chapter 6, verses 1 to 13. Okay, Nana? Amen. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, When shall we buy bread, that this may eat? Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. There is a lad here which have 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Dunganon nato sa verse 13. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Lord, salamat kaayo. Itagahan sa ming gigayon nimo makasimba diya sa imo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat kay Lord imo ming gibantayan. Ikaw nagahatag namo og may panglawas. So I pray Lord, i-bless nimo ang panimbahan o serbisyo karon. Praise na ako, Lord. Gamita ko sa isip lang instrumento. And I pray, Holy Spirit, remind my mind, control my lips and everything. And mahimong a blessing, Lord. Anong kagabion. Kung naapoy nagpadulong pa, I pray, imo silang proteksyonan. Kristohanon, makaabot sa sila balay, ang puwanan, nga walay kakulian. Salamat ani mga Kristohanon, Lord. And ipili, I know they're tired. They came from work. But praise God and thank God, Lord, nga naa sila karong kahaponon nihatag og oras para ma-recharge. So I pray bless ning message mo karon. Kung na may kalihukan namang kaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, ako silang gihinginlan, gapuso sila. Ayo sila tuguting nga makasamok-samok ning dapita kay holy place mo ni Lord. Kung ang sa bilin sa nung panimalay, bantay sa dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod, when little becomes much, kung ang gamay mudaghan, when little becomes much. The feeding of the 5,000 is just one of those passages that sticks with you. Kabalo tani, familiar tani, feeding of the 5,000. You never really forget about it. It's one of the great feel-good stories of the Bible. Lima ka tinapay, ug duha ka isda, di ba? We always sing this. Ug di ginimawa sa extension classes, and we always, it's a feel-good Bible stories of the Bible. Even if you didn't grow up in church, you probably hear the story at some point. This story is prominent in part because it's recorded sa Matthew, Mark, Luke, and John. So tanang gospel naa siya, naka-record siya. Kanang naa nga story. So from Matthew, Mark, Luke, and John. In fact, this is the only event outside of the crucifixion that all 4 of the gospels record. Mora ni ang event nga naa gawa sa crucifixion nga naa naka-record sa Matthew, Mark, Luke, ug John. And it's because of the fact it's recorded in all the Gospels, along with the fact that it's a great feel-good story about the Lord providing for their physical needs of a crowd.
that it become one of the most familiar passages in the whole Bible. Kabalot ani nga storya, dili ta bag-o ani nga storya. But have you ever stopped to simply ask, what's the point? Unsa may point? Is Jesus simply a charity worker that wants to fill people's bellies, or is there more to the story? Nga pareha na siya, kabalo man ta sa verse 2, di ba? And a great multitude followed him because they saw his miracles. Nagsunod-sunod ra ang mga tao kay nakakita sa miracles nga gibuhat sa Dios. So unsa man ang mo charity work ni Jesus Christ nga pakanon lang niya ang mga tao. And we're actually told an important detail in the passage. That wasn't a charity project, rather it was a test. So tanaw ni mo ni test ni siya. And specifically, just was testing his disciples o gitistingan niya ang mga disipulo karon. Where will they turn in the midst of impossible circumstances? Kung asa sila moadto sa mga imposible nga circumstances. And moabot sa itong kinabuhi nga kita naasay sa mga circumstansya nga moabot sa itong kinabuhi. Ang importante, asa ka muduol. O kabalo ba ka asa ka padung? And it's there we see the key component of this passage for us. We must depend on God in the midst of our difficult circumstances. Wa gyud tay laing dipindihan kundi ang Dios ra yun. Sa kaatong kalisod sa mga circumstansya nga naabot sa tuwa. We have to depend on God. There's a subtle lie that I think most of us believe that we do things just right. Kung buhato lang nimo ang sakto, we'll have an easy life. Ug dili na tinuod. Kung buhato lang nimo ang sakto, na kay easy life. Okay na, no, that's not true. We can eliminate all challenges simply by doing the right thing, but we all know that's not true because so many have had incredible challenges in your life throughout no fault of your own. Kay naa say mga challenges sa itong kinabuhi, dili sad ang atong kita'y nagbuhat nini, kundi ang uman. And the Lord will use circumstances to test us. O gamiton sa Ginoo ang mga circumstansya para kita sulayan. That's well documented biblical fact. We don't know when, how, or even if we're being tested, but nevertheless, the Lord Jesus. It seems that life is a series of highs and lows. Di ba? Ang atong Kristohanong kinabuhi o atong kinabuhi, naa ni siya taas, naa siya lows. So, kung karon naa ka sa taas karon, okay karon, gi-bless karon, praise God. Pero nasad mo abot sa imong Kristohanong kinabuhi nga testingan po ka sa Ginoo. Lows. Dili lang permanente nga blessing, naa sa mga circumstansya, naa sa mga nga ang imong gikahadlukan naabot. Ingon si Job, and that which I afraid of it's come unto me. Naagi na, bisag unsaon nimo, muabot gyud sa panahon nimo nga naagi tay mga challenges atong Kristohanong kinabuhi. Ug di ginamawa. Mao nang our obstacle, whatever name we attach to it, is totally overwhelming in our eyes. When this happens, the general tendency is just to quit. Kung naadi tay kalisdanan gini, mo quit na yun. Adi na koy. To give up on the Lord, but we forget just who God is. Makalimutag kinsa atong Diyos. He is the creator. Timan niya, He is the creator. Siya nagbuhat sa langit ug yuta. Who was and who is present sa tuwa karon. Siya ang atong Diyos and who is to come, future. So kung kinsa ang Diyos atong gisaligan karon, Diyos ni Pastor Chris, Diyos sa nato karon, og sa Diyos nato nigmamatay na ta ang atong mga anak mapuli, mo ra gyapon magpabilin sa nga Diyos.
He's still God. And we need to remember this very important fact. These verses picture a scene that is absolutely impossible in the eyes of man. Kung tanaw ni mo ni, imposible kay sa gibasa na itong passage. Unsaon man nimo pagpakaon sa 20,000 plus. By the way, dili lang siya the feeding of 5,000 ha, kay kung gitanaw nimo diha sa Matthew na wa pay labot gihap nila ang mga babae ug lalaki, ang mga bata. And we all know that mas daghan ang mga babae mo anha mo tambong ni napay mga anak. So it looks like 20,000. It's a merely opportunity to display His awesome power. It's an opportunity for Him to showcase His ability to overcome any and all situations without exception. Tonight, karong kagabion, I want you to take whatever problem you carry. Unsa may mga problema nga gidaan mo karon? Kasi wala problema. Naaatatanan. Naaatay problema. Bisag ang buang gani, nagproblema siya, kaya nganong buang siya. Naatay problema. Whether it be personal, work, sa imo bang trabaho, personal, sa simbahan ba, or related to someone else, I want you to look at this problem, then look at the greatness and power of your God, and finally realize that Jesus can handle it. Nga ma-handle ni sa atong Ginoo. Okay. Number 1, the situation was overwhelming. Ang sitwasyon ba, grabe ka overwhelming. Kana ka ba? Saan ni nila, no? Kung ikaw si Philip, tanawa sa verse 5. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? Philip, asa ta makapalit og pan para ito ipakaon na nila? Overwhelming. Murag imposible kayo ba? Mo nang letter a recognition of the situation. Verse 5. Jesus knows all our circumstances. Paminaw, kabalo ang Dios unsay mga sirkumstansya nga naa nato karon. Nagproblema ba ka sa imong bayro nun? Naa ba kay unsay mga problema nga iatubang nimo karon? Kabalo si Jesus Christ. Mo nang Matthew chapter 10 verse 29 to 31, are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fail in the ground without your Father? But the very hairs of your head are all numbered. Paminaw, ang buhok na to, ginumiruhan, kabalo ang Diyos. Fear ye not, ayaw kahadlok, therefore, ye are more value than many sparrows. Hoy, mas importante pa ka sa mga langgam nga naglupad. Wagi pasagday sa ginawa ang mga langgam. Kita pa ka nga iyang anak. Proverbs chapter 15 verse 3. The eyes of the Lord and in every place behold the evil and the good. Naa ang mata sa Dios. Sa asa man? Sa mga dautan o sa mga maayo. Gracias Ginoo. Nagbuhat og maayo, wa man ta nagbuhat og dautan. Naa gid blessing. Karon ang nagbuhat og dautan, wa na. Naagi konsekwensya na nila pangbuhat. Mo nang sa politics, anak ko, pamina mo, ayaw na lang mo, kanabitang maglibog ka, kung sila yung musturya, murag tinood, kung sila yung musturya, murag tinood. Ato na lang buhaton, ampo na lang kita ni. And by the way, wala biya nato gisalig ang atong ang ugma sa usa ka tawo ha. Nga moingon ta, maintag moabot na sa 2028 para mailisan, wa ta nagsalig ano. Kabalo ang Ginoo sa atong kasing-kasing, kabalo siya ug unsay dapat sa tuwa sa atong nasod, kabalo siya na. He knows what you face today. Kabalo siya kung unsay imong giatubang karong adlaw. Jesus also knew how he was going to handle the situation before the situation ever materialize. Kabalo si Jesus Christ unsaon niya
pag-handle sa situation before nga materialize ang sitwasyon. Mabitaw ninyo siya sa verse 6. And this, he said, di ba nangutaan na siya sa verse 5, when shall we eat? Buy bread that this may eat? Mga igsoon, God already has the answer to the question in hand before the question is ever asked. Balik ko na ko ha. God already has the answer to the question in hand before the question is ever asked. Kabalo na ang unsay tubag sa Ginoo before gipangutanan niya kang Philip. Kabalo na siya. But pasabot, kabalo na ang Ginoo nga moabot ka ng sirkumstansya nga imong giatubang karon. Kabalo ang Ginoo nga naa kay problema nga atubangon nimo karon. Kabalo siya na. Manang, and this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Kay kabalo si Jesus Christ kung unsay buhaton niya. Iya lang gitistingan ang iyang mga disciples kung unsay reaction ba. Hey, by the way, kabalo si Jesus Christ unsaon pagsulbad sa imong problema. Tistingan lang kaniya ba? When shall we buy bread that this may eat? Ipangutanan niya si Philip. Philip, mati ba kapalit og pan ani puting daghana ni? He's always ahead of the game. Maminaw, si Jesus Christ is always ahead of the game. But pasabot, kabalo siya sa unsay mga moabutay sa tuwa. Always advance or ahead. But verse 6 helps us around out our understanding. He said, this to test him, for he himself knew what he would do. Kabalo siya kung sa iyang buhaton. Jesus knew exactly what he was going to do. He wasn't asking Philip because he genuinely needed help. Wa siya nangutana ni Philip kay nang hinahanglan siya og tabang. He asked Philip in order to see what would he say. Nga ang pangutana niya kang Philip dili kay mangayo siya tabang kundi kung unsay ang iyang itubag. By the way, usahay ing ana ang gusto sa Ginoo kung unsay ang atong reaction sa mga problema nga atong natubang. Gusto niya tanahon ba ang imong attitude? Wa siya nangutana kay para lang no. Jesus knew he would provide for the crowd. Kabalo si Jesus Christ nga makaprovide ang crowd. But the disciples didn't. Sad to say, no? Ang mga disciples, nakalimot sila nga sigig pangayo og si Jesus Christ, nanguan siya sa grabe ang iyang pagpangayo sa mga sakit. Nakalimot siya nga daghan na kay gi-perform nga miracle si Jesus Christ, ang mga disciples nakalimot. Di ba, yung anin sa tang tao, nag-abot sa itong problema, makalimot ta, nga matabunan ta sa itong problema, nakalimot ta, nga daghan na na problema, nga gisulbad sa Ginoo, galing ma-overwhelm ta sa itong problema, matabunan na noon, makalimot ta kung kinsa noon si Jesus Christ atong kinabuhi. Kabalo ang disciples nga nag-perform siya miracles that time. O dili sila ignorante ana. The ram on Mount Moriah. Before gidala ni Abraham, yang anak dito, nanay ram, kabalo ang Ginoo nga dili niya i-offer si gitan-aw lang niya ang iyang obedience, ang faith ng Abraham. Paminaw, usahay tistingal lang atong pagtuo ba? Elijah's ravens and the widow. Ilaliman ka? Ingani o tanawa.
ang nagsupply o naghatag og pagkaon ni Elijah, ravens. Kabalo taon sa ang raven? Daw. Pero mo naghatag niya pagkaon. Dayon, wa pa ang widow pag yun. Sunod. Kabalo ta sa during that Old Testament time basta widow gani, but pasabot ana maumao na lang luoy ba. Pero ang Ginoo kabalo siya nga makatabang niya before ang problema gitabangan na niya daan. Not only the recognition of the situation, na-recognize nilang sitwasyon, let there be a request for faith. A request for faith. Kinahanglan nag-request og pagtuo. Verse 6. And this is said to prove him, for he himself knew what he would do. All of God's people are supposed to live by faith. Kita dapat maglakaw ta diya sa pagtuo. Not by sight. Habakkuk chapter 2 verse 4, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by faith. Pagtuo. Kini nakita niyo di karon mugna ni sa pagtuo. Pagtuo ni siya. Pagtuo sa tong pastor ug gipadayon na to. Pagtuo lang kay nga naman we are self-supporting but pasabot wa tay suporta nga gikan sa gawas. Kita lang grasya sa Ginoo. Kita lang through sa inyuha, sa inyong obedience, gisupplyan ta sa Ginoo sa atong mga kinahanglan diri. Why? Because of faith. Pinaagi sa pagtuo. A request for faith. Manang importante kayo. Manang ningon siya sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. Imposible kayo nga atong ma-please ang Ginoo kung dili pinaagi sa pagtuo. Kaya nga naman, nindot yun ang maglakaw sa pagtuo ba? Pastor, pag ko katry na, testing Kanang wagi kailangan sa ligan bitaw, pagtuo lang. Pagtuo ni, ang Ginoo lagi mag-supply sa atong mga needs. Pagtuo lang. Romans chapter 14 verse 23. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith, what is sin? Hindi pinagi sa pagtuo, sala. Manang, our typical response, faithlessness says, God can't do anything. Manang, ang typical response sa tao, kini pagtuo nato, mumatter mo na sa pagtuod, nga naman, depende na, mayingon ka ba, nga ang Diyos man akong gisaligan. Pero kung wa kay pagtuo, mayingon, murag giingon ni mo ba nga, dili, wa na mahimo ang Ginoo na, di oy, ano wa, good. Oy. Mao gani gitawag og pagtuo. A request for faith. And letter C, not only request of faith, a response of the flesh. Kung dili nato siya pinaagi, so maglakaw ta sa pagtuo, atong unod mo respond. Atong pamaagi o atong pangwinta. I can't. Verse 7. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Niya na siya, girespond niya through flesh, but pasabot, ang iyang pagkwinta ba, gikwinta niya, pinaagi sa iyang pananaw. Foresight. Gikwinta niya daan ba, Lord,
dili ni makaya. Philip answered, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. O gani, may kag 200 worth of bread, kani karon mura ni siya 1 month nga salary, equivalent, times 6. So, unsa may average sa salary ron sa mga 120, 20 times 6 is 120,000 month wages. Ana siya, Lord, manta ana. O galing, dili lang nga palitan kung masuplayan man sa kanabitang masuplayan man sa naay kwarta. Galing, kinsa may bakery nga makahatag nila dayon ana. Nakita niyo yung sitwasyon? Maging ani ba? Na yung mga sitwasyon sa tuwa bitaw nga kung kita mo mangwinta, makaingon jud ka imposibliha oy. Ikaw may nangwinta, dili man ang Ginoo. Mo nang imposible kit kay nga naman kita naman ng flesh. Ang ato namang unod mo yung nangwinta. Naay 5, 4 to this question. How are we going to handle this? Naay 5, 4 responses to this question. First, kasagarang response atong unod or kitang let's get rid of the problem. Number 1. Let's get rid of the problem. Kabaluta, nga tao ta, dili ta gusto mo atubang sa problema. Takasan na to ba? Munang ningon siya sa Mark chapter 6 verse 35, and when the day was now far spent, his disciples came unto him and said, this is a desert place, and now the time is far past. Send them away. Palayo sila, ipadala, palakwa sila, that they may go into the country round about, and to villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. Ang kwintada sa mga disciples, palakwa na lang sila, Lord, kaya wa man na sila makaon rin, para ano na lang. Mo said, nigabot sa mga problema sa tuwa, di na nato atubangon. Ato na lang. Matthew 15 verse 23, but he answered her not a word, and his disciples came and besought him, saying, send her away, for she crieth after us. Mao ni siya katong babae nga niduol ni Jesus Christ, para nangayagtabang kay iyang anak, ang tanaw ni mong context ani, kay iyang anak nandibunyuhan, disturbed, wa man itubag ang Ginoo, and his disciples came and besought him, saying, Lord, paano papahawaan na diri oy? Samok kayo. Di ba yung anak ta? Kasagaran, kung naay mga problema mabot, di na lang ito tubangon eh. Let's get rid of the problem. Not only let's get rid of the problem, number 2, let's raise more money. Oh, flesh gyapon. Ingani na lang. Mag-contact kwarta. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Lord, di man ni gihapon pwede. Paminaw. Kung imo bitaw tanawon, kung tanawon bitaw nimo na abot ta diri ani, makaana ka ba? Mag-raise tag kwarta or unsa o ano. Mao ginakasagaran nato, di ba? Kung dili pinaagi sa pagtuo, kung ato lang unod, mahadlok man ta kay man, gusto mo tag security. Secure ta permi ba? Let's raise more money. Di na pagtuo. Number 3, not only let's raise more money,
We have a little, but it will never be enough. Naay gamay diri, por dili, kuwang gini siya. John chapter 6, verse 5. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company unto him, he said unto Philip, when shall we eat by bread? That this me eat. Naay gamay, pero kuwang gini. Tay ka lang. Kinsa may nanubra diri be. Sobra yang kwarta, sobra yang bandi. Di ba kuwang kita permi? Ako noon, fats, sobra. Mo ni sobra sa tuwa. Sobra ko sa sugar, kana. Pero when it comes to wow, oy, kuwang ta permi, oy. And do you think ka ng mga dato, nganong na sila? Kuwang gyapon sila. Kaya nga naman, ang tao di man masatisfied. Mo na ni siya. Not just that raise my money. We have a little but will never be enough. Naigamay po. Di ginasakto, Lord. Number 4. Mo nindot. Let Jesus have it. Tubangon niyo. Di ni mo tubungan problema. Get rid of the problem. Let's raise more money. We have a little, but it will never be enough. Itugyan di aking Jesus. Tanawa sa verse 11. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Giampuan ni Jesus Christ, giving thanks. By the way, di kaon biya ninyo ha, ayaw biya kalimot o gampo ha. Usahay, makalimot pag yung tagampo gid. Kaon na lang gani, makalimot pa kagpasalamat. Here, when he given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. I mean, do not listen to anything the flesh has to say about any situation. Ayaw yung paminawa ang atong unod sa mga sitwasyon nga maabot. Ayaw. It lies. Mamakak yun na. Kaya nga naman, kung ang atong unod mo yung paminawa na to sa mga sitwasyon nga ani, mangita nagsulbad nga aside, nga kabalota nga, si Jesus Christ ay makatabang. Mamakak na niya itong unod. If you're in it, God has you there for a purpose. Kung nakakaroon sa problema, kung nakakaroon ng tubang, na ay purpose ang ginawa na. Mo ng Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them that who are called according to what? To His purpose. Ibalatan eh. And God's way to handle the impossible is found in Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Unsaon ang pamaagi sa Ginoo nga para ma-handle niya ang mga imposible nga mga butang. Philippians chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything by what? Prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be known unto God. Hey, paminaw, be careful for nothing. Kaya naman, daghan kay Ginoo na. Bantay na. But in everything, what? By prayer. Mo din na, before ang ang answer de ani or antidote ani, kinahanglan prayer and supplications with thanksgiving nga naay pagpasalamat. Nga naman, every time nga naatay problema, magkalayo matas Ginoo. Mangluod man tao ban, di na mo to ba di wala ni ginuway, wala ni ako na mo diskarte na dili oy. The more nga na kay problema, the more ka mo pray. And the more ka magpasalamat, Lord, salamat kay gitugot nimo niya. Pastor, pero imposible ni magay na, pastor eh. Makapasalamat ka nga.
Thanksgiving, let your request be known unto God. Para mabalaan sa Diyos kung unsay mga request na to. And, verse 7, the peace of God, ang kalinaw sa Diyos, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Nga naay kalinaw nga gikan diha sa Dios nga maghatag natog pagpanabot. Mo di ay ni agi ko ani day para kay kalinaw. So keep your hearts and mind through Jesus Christ. Nga ang imong unaw na salamat. You see, God isn't looking for excuses. He isn't looking for self-doubts or question marks. He is looking for faith. Nang inahanglan ang Diyos o pagtuo. The situation was overwhelming. Number 2, the supplies were insufficient. Dili lang ang sitwasyon overwhelming, maka-disturb. Asa man taani, unsao naman ni. Verse 8 and 9. Andrew. Tanawa. Mag-study mo sa Bible, tanawa ang mga karakter. Una, si Philip. Karon na po shift kay Andrew. Silang. Tanawa gani ang ilahang respond. Same. Verse 8, one of his disciples, and Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, verse 9, there is a lad here. Lad, bata. Mga 8, 10, 9, mga anak. Which have 5 barley of loaves and 2 small fishes. Tanawa, but what are they among so many? Question na po, Lord, naa ato'y bata diri, Lord, naa siya'y 5 ka sopas o 2 ka isda. Pero Lord, unsaon man ni sa kadaghanan ani? Okay ba si Philip no? Nangita siya, okay ba ang ano ni Philip no? Kaya naman, nangita sa solusyon, gitabangan niya ang problema ba? Wa niya pasagdiya. Saan kanino? Si Andrew kay yang lahi man ang iyang pagsulbad, pagsulbad niya, ingon siya, di gini pinaagi sa Lord, bisa pag 200 worth of penny, di gini masigo gyapon. Pero si Andrew, kakita siya glad. Tabang siya. Pero kung balikon nimo, kulang gyapon sa pagtuo. Pareho silang duha, lack of faith. Tanawang the size of the gift. Letter A, the size of the gift. By the way, tanawa, before ko mo na. Tanawa ang lag nga gigamit, wala gibutang ang pangalan. Paminaw. Nigamit sa Ginoo bitaw nimo, dili mo importante kung kinsa ka. Ang importante magpagamit ka. Di ta kinahanglan nga, kinahanglan nga ani gid ko degree holder or what. Kung magpagamit ka sa Ginoo. Pero mas maayo man sa dang na kay background. Pero ang punto diri ba, ni anak ko bitaw no, way nga nang lad. Wa say background kung asa sa gikan. Kinsa ang iyang mama, kung kinsa iyang papa. Ang importante, nakita siya ni Philip. And the size of the gift was what? 5 barley of loaves and small fishes. God is able to use the little things. Paminaw, ang gagmay nga mga butang, gamito na sa Ginoo. Babies cried to speak to Abraham.
A stick to part a Red Sea. Gigamit ni Moses, iyang rod. Pag ana niya pa, buwak ang dagat. Gagmay nga butang. A stone and a sling to remove a giant. Yes. Unsa ra man ang slingshot ug ang bato, patay ang higanti. A piece of cloth at Jordan. A starving widow to speak to Elijah. Manna to speak to 2 million people. Your ability or resources may be small, but God is still God and He can use anything. Hey, paminaw. Bahala kung sa kagamay ang naa nimo diha, magpagamit na ka sa Ginoo, kagamiton ka sa Ginoo. Nagtanaw bitaw kung suy-suy gini, nagsunglid siya ba? Kabalo ko nga ano biya, pero 100% biya gihatag. Na may mga yabag, di po magsunglid. Di yabag. Pero salamat ko niya anak ko, bisag si suy-suy, grabe, gipaningot yung suy-suy kinantagod. Pero grasya sa Ginoo, gihatag man ano. Bahalag, nagbulag silang angel sa tingog. Kaya kung si Clara pa to, ano to niya. Pero nakaanak ko ba? Hey, salamat ninyo, bisag dili kay mong nindot og tingog, pero inyong gihatag yung tingog dili sa kwan. Dili man ta pang, okay, masanangon. Pero gracias Ginoo, kung unsay naasi mo. Mabitang, pag-ingon ni Moses, what is that in thine hand? Gingon sa Ginoo, unsa may naasi mo ha? Dili mangita ang Ginoo ang waha sa imo kung unsay may naasi mo ha. Paggamit lang. Ay, di man ko kabalo mo sulwining. Ay, manghatag kag trucks. Kuyog lang, hatag kag trucks. Hantod, paminaw sa kabalo, hantod kadugayan, makabalo ka mo sulwining niya. Di man ko kabalo, mo ano pastor, ay pagdalag bisita. Nya kung nasa bisita, atos ang tuparon. Unsa may naani, tanawa, ang gihatag sa lad, 5 loaves and two fishes. Your ability or resources may be small, but God can use anything. He took it. He wasn't too small for the Lord. Often He will use the resources you already possess and multiply them in marvelous ways. Kung unsay naa nimo diha, i-multiply na sa Ginoo in a marvelous ways. Tudlog bata. Timan ini, dili mangita ang Ginoo ang wa sa imuha. Kung unsay ang naa sa imuha. Pareha ni pagkita ni Andrew sa may nadya. Size of the gift, 5 barley of loaves and 2 small fishes. Duha ka isda og 5 ka tinapay. Not only the size of the gift, the sacrifice of the giver. Pwede ba mingon tong lad, mingon, uy, waon pa ni mo ni nga, mo gay ni gipabalon na sa kong mama, gay sa kuwa. Kay kabalo siya, basing magutman niya ko diri sa dalan or what. Gipabalunhan ra ko ani. Pero kabalo ka, gisacrifice niya ang iyang 5 ka tinapay, 2 ka isda. Say, mabali na to. 5 ka isda og 2 ka tinapay, no? 2 ka isda og 5 ka tinapay or loaves. He had gave all he had.
Gihatag niya tanan. Verse 9. There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. This is all God asks of any of us. Give him all. Ihatag tanan. Ayaw pagbilin. Whether it be great or small, He will use it for His glory. Gamay magpisadako, gamito na sa iyang glory. The typical response, it is never the size of the gift. It is always the heart of the giver. Balik ta, unsa man ang nasi mo kasing-kasing. Sakto itong giingon. Out of it are the issues of life. Keep thy heart from all diligence, for out of it are the issues of life. Mubalik ta, unsa man hinaa si mong heart? Kung ang imong heart, gusto kang mga lagad sa Ginoo, wa kay problema gid. Musunod na imong tiil tanan. Pero kung nakay wa kay kasing-kasing diha, daghang kay kag rason. It's never the size of the gift. Dili na. It's always the heart of the giver. Naagi na sa kasing-kasing sa naghatag. And I like this one. If no one gives, God has nothing to work with. Kung dili nimo ihatag, wa si trabaho unang Ginoo. Hey, paminaw, gusto ka magpagamit, saan ang pagkano, di man ka dili ginatrabaho ng imong kinabuhi kung di ka magpagamit. If no one gives, o dili nimo ihatag, dili ginatrabahoon sa Ginoo gyud. Pero kung magpagamit ka, kung ihatag nimo tanan, trabaho na sa Ginoo. Magpatrabaho, ang importante sa magpatrabaho sa ta. Patudlo sa ta. The sacrifice of the giver. Does He need us? Kinahanglan ba ginahanglan ba ang Ginoo sa tuwa? Dili. No. He allows us to be involved. Wa nang kinahanglan Ginoo sa tuwa, gusto niya nga ma-involved ta. He allows us to be involved with situation. Quit holding on to it and give it to the Lord along with yourself, and God will amaze you. Kung ihatag ni mo tanan, matingala lang ka, ma-amaze lang ka ba? Mao din nga blessing ihatag sa Ginoo sa kuwa. The size of the gift, the sacrifice of the giver, the stain of doubt. Direta pirmi pildi. Hinakay yung mga pagduduha. Here is where we always lose the battle. His promise, John chapter 15, verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit. And that your fruit should what? Remain. Nga, dili lang nga mamunga ka, pero ang imong bunga magpabilin. In order for that whatsoever ye shall ask the Father in my name, He may give it to you. Kung unsa imong pangayon, diha sa amahan, pinaagi sa ngalan, akong ihatag diha nimo. Duha man ka. Pildi ta diha pirmi. No, promise sa Ginoo. We really don't believe this. If we did, there would be no worry in our lives at all, and we would take it to the Lord and let Him handle it for us.
Normal man ang maano ta no. Martag mag-uol ba. Pero itugyan na sa Ginoo. Tugyan na sa Ginoo. Ayog butangig doubt. Last. The situation was overwhelming. The supplies were insufficient. Ang supply dili sufficiente. Pero tanawa ang sige buhat sa Ginoo. Verse 10. And Jesus said, make the man sit down. Palingkura sila. Now there was much grass in the place, so the man sat down in number about 5,000. 5,000. Pero by the way, sa akong gingon ganiya, dili lang siya 5,000, more than abot sa 20,000 plus. According sa study sa mga theologian, mga ingana. Kaya kini, man na may gibutang diri, wa may labot ang mga babae o bata ni. Tanawa. Kabalo si Jesus Christ sa nga naay problema, naay pakanunon, pero tanawa, kalma kayong Ginoo. Ana siya, palingkura sila. Lingkod. Lingkod. Jesus was not disturbed by the circumstances. You'll never have a problem greater than God's ability. Wa kay problema mas dako pa sa abilidad sa Ginoo. Oy, di na ang pwede. Tanawa, unsa yung respond? Palingkura sila. Kalma kayo. Kura. Make the man sit down. Now, there was much grass in the place, so the man sat down in number about 5,000. Lingkod. Tanawa. Verse 11. Giunan niya kuha ang loaves. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, man niya gipasalamatan, distributed to the disciples, ihatag niya sa mga disipulo, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. Tanawa. The faltering was sanctified. He used the doubters to feed the hungry. Ang gigamit ni Jesus Christ para mag-feed sa mga nagutman, ang mga doubters. Kinsa man mga doubters? Yung mga disipulo. Usahay ba? Di ka solbad bitaw sa problema, bitaw mga anak ka, murag disod kay niya. Tabangan ka sa Ginoo, makaanak ka, ay, ayar mo di si Ginoo, no? Makatawa kang hilaw. He used the doubters to feed the hungry, a blessing. He does this to teach us who is in control. Nga gihimo ni Jesus Christ para mutudlo sila. Ako lagi kabalo, lagi kung unsay sitwasyon ani. Relax mo. Tanawa. Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Hala, sa duha, 5 ka tinapay, ampuan sa Ginoo, pasalamatan sa Ginoo, dahil gi-distribute niya sa mga disciples. Hala, kaon. Wa ginahurot. Ug gani, ang gisulti niya, as much as they would. Kutob sa ilang makaon, hala, kaon. Tanawa. Kung ang Ginoo gini magmilagro bitaw, motabang sa to bitaw, sobra. More than what you expected.
Atong ko ang ato lang kinahanglan lang ta mosalig sa Dios. When it looks impossible, just keep on serving the Lord. He will reveal His purposes in His time. Yung marag tan-aw nimo imposible kayo. Hatag na sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 13 verse 12. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even also I am known. Say, di pa nimo makita, pura bitaw, di pa nimo mabalaan, di pa nimo masabtan karon. Pero ngadto makabalaan na nimo kung sa purpose sa Ginoo. Anong gipagi kada? Not only the faltering were sanctified, the famished were satisfied. Every need was met. Possibly 20,000 people were fed. Tanaw guys in Matthew chapter 14 verse 25. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. So tanawa, tanan, nakakaon. Wa, why nakadili nakakaon? Mas napas mo patong namista. Di ba? Namista mga adto-adto. Ana, nakoy amigo diha. Pag adto dito, nawa man din naghanda akong amigo de. Pero diri, sobra. Jesus took the little and turned it into a lot. Gikuha niyang gamay din iyang gipadaghan. Tanawa gani. Sumagod. Tanawa ang blessing nimo karon di ba? Sobra-sobra. Makaana ka ba Lord? Daghanan na ako gingani eh. Kasi sa Ginoo atong church, gi-bless sa Ginoo sobra. Muna ninyo siya sa Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Now unto him that is able to do exceeding abundantly. Exceeding, dili lang exceeding, not only exceeding, abundantly pa. Above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Grabe nga. Place your little in the Lord's hand and He will multiply it. Last, letter C, the faithless were stupefied. Pila ang sobra. Tanawa gani. And when they were filled, they said to his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Kwa ang sobra-sobra. Tanawa, ang Ginoo na to, di siya gusto kusik-kusik. Kwa. Fragments, kwa ang mga sobra. Awa, si Jesus Christ, di niya gusto usikan ng mga ano. Manang, paminaw, kung unsay naani mo diha, ay usiki. Kay panalangin na gikas Ginoo. Di ko kalimot ti Daddy Permi. Gikan na panalangin sa Ginoo, ayaw niyo gusiki. Lungag ka, kana na makaon ninyo. Dili makaon. Palitan na kay ano nga, dili niyo makaon. Ihatag sa mo gusto mo kaon. "12 baskets. Why? One for each doubting disciple." 12 baskets, sakto yun. Ano man, tagsa-tagsa sila mo bit-bit ni guli.
Therefore, they gathered, verse 13, them together and filled 12 baskets. Grabe no, nakaana ka ba? Imposible kay kapakano ang 5,000 sa 5 katinapay ug 2 ka isda. Kung tanaw nimo si Jesus Christ, kung ihatag niya anong tanan, tanawa, sobra pa. Ang gusto lang bitaw sa Ginoo, musalig lang ta siya. Kaya nga naman, ang gusto niya, masubra pa ang ihatag niya sa imo. Sobra. For each doubting disciple, when God does move in your situation, look out. It will amaze you and everyone who sees. Tanaw siya ba? Lo. Tanaw, ginahina imong mga, mingon sila, lo. Si ni sa una, no? Karon hinahinay magpanalangin. Dili man na panalangin mo yung unbeliever, asinso. Di ba? Kung tanaw mga unbelievers sa mga naidagang mo doon sa mga pahulma kong kwarta, bi? Kaya nga naman, mura sa tanaw ang kwartahan, pero, good? Mura ra, good? Huwag siya kabalog, mamao na to ato, 1 Corinthians chapter 2, verse 9, but as it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Naay gipiparar ang Ginoo sa imuha sa diha sa mga tawo nga nahigugma sa iya. Sa may mga problema nimo karon? Unsay mga burdens nga nani mo karon? Unsay mga circumstansya nga nani mo karon? Mas lisod pa sa pagpakaon sa 5,000 or more than 20,000? Hinumdumi ang Ginoo, nakabalo siya. Before siya nangutana kang Andrew, when shall we buy bread that we may eat? Kabalo na siya. Kabalo ang Ginoo sa imong mga nagian karon. Ang gusto lang niya, musalig ka niya, pinaagi sa pagtuo. Nakay problema? Tugyan lang sa Ginoo. Ang Ginoo na bahalag sulbad na. Do you look at the things you face in life and say, there's no way? Tanawon nimo ang mga butang, maingon ka, awa na mangilaing pamagi. Brethren, as long as there is a great God who sits on the throne of heaven, as long nga naay Ginoo nga naglingkod sa trono niya sa langit, there is a way. In fact, it says, I am the way, John 14 verse 6. Ako ang dalan. Naay pamaagi. If you can get into His hands, He will handle it and make a lot of your little. Unsa may gusto nimong itugyan karong kagabiyon? Ang gusto sa Diyos, hatag niya. Salig niya. Di siya gusto nga kanabit ang gusto niya pagtuo. Maninog ta, pray ta. Lord, salamat kayo sa mensahe gihatag karong kagabiyon. Yes, dili na mo malikayan, Lord. Isip tao, mag-uol mi, puyawan mi sa mga sitwasyon nga among ginatubang karon. Pero salamat, Lord. Same sa mga disciples. Mawad-an mi og pagtuo. Gusto lang nimo nga mosalig mi diha kanimo. Gani, Lord, katong mga disciples nakakita gito sa imong milagro. Gani nakalimot sila gani how much more nga kami nga naa ning kalibutan na. Ang amo nang gisaligan ang imong pulong ang among permanente gibasa. Busa Lord, ang among pagsalig wala sa mga galingon, di naara gyud nimo. O kabalo kung unsay mga giatubang sa mga members karon. Kabalo ko nanin sila yung mga problema tagsa-tagsa. I pray lang Lord nga imo silang duawon. Convince nimo sila Lord.
nga pagsalig dili sa ilang kugalingon, dili pinaagi sa pagsulbad sa mga problema sa ilang tinawhanon, kun dili pinaagi diha kanimo. Kaya wa may lain. Salamat nga every time yung duol minimo Lord, di minimo pasagdan. So tabangi matag usa. Salamat nga naa sila karong kagabion, nihatag silang oras, panahon para makasimba diha kanimo. Panalangini sila padayon, silang negosyo, trabaho, proteksyonin sila padayon, kuwig silang pamilya, ilang mga asawa, anak, bana, ay silang pasagdi. Silang pagpauli sa karon, balo ng kalipay, kalinaw, another days na pod, mga tubangon na sad nila, tubangon na mo Lord. Another opportunity nga makasalig media kanimo. Salamat kayo. Nga makasalig media kanimo Lord. Salamat kay Lord. Nga ikaw ang Diyos sa past, sa present, ug sa future. Wa ka na usab. Ang amo lang, usahay, ang amo ko galingon na mong tanaw. Salamat kayo. Panalangin ni padayon mong kanakan. Salamat sa mga answered prayer. Salamat sa mga wala ni mo gitubag. Unsa pa man ang ninang naagi desire silang kasing-kasing ihatag, Lord. Dalaygon kay ka, andama mi ugma sa Bernes, Sabado, sa Domingo na sad Lord. Lahi na sad paghatag silang kinabuhi da kanimo para pang mga pangalagad. Salamat kayo, gibalik na lang dungimaya sa manangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibok akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na akong mapalapuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili masagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. See you this Sunday. Salamat kayo sa Diyos ang himaya.